Kabanata 9, Past. Jackson. Your line is busy. Did someone else call you? Ako. Napasarap ang usapan namin ni Philly. Inaantok na ako. Pagod din kasi ako. Ang daming ginagawa sa school. That was my last text to Jax. Hindi ko na sinagot ang mga sumunod niyang text at kung may tawag man siya. I got busy with the intramurals so it was a bit true. Habang ganoon, iniisip ko rin na sa totoo lang, mali naman talaga ang ginagawa ko. I keep him because he's the only friend I have here. Kahit hindi ko siya gusto, hindi ko agad nasabi sa kanya ang totoo dahil ayokong mawalan ng kaibigan. I was desperate for a friend that I started using him unconsciously. Inisip ko ang mangyayari sa akin sa oras na tinapos ko ito. I would go to school alone, like usual, and just live there alone. Ngayon na medyo maayos na ako, tingin ko kakayanin ko naman iyon. I convinced myself. The cherry on top was his probably motive. Kung sa bagay, mukhang niloloko niya lang ako. He can't be serious with me for sure, kung pagbabasihan ng kanyang personality. Also, in my deeper thoughts, I began to wonder about what really happened to my mom and his dad. Galit ang mga tao rito sa akin at isa malamang iyon sa dahilan. Kung ganoon, if his dad was at fault, the people won't get mad at me. Baka si Mami ang may kasalanan kaya ganun. And Jackson could be using this opportunity for that. Jackson. Still busy, huh? I couldn't imagine myself rejecting him in person. I would only be intimidated and all that, so I've decided to break it to him over the phone. Kinabukasan. Hindi na kasi ako makapaghintay. Habang tumatagal, lalong lumalala ang mga iniisip ko. May sasabihin ako sa'yo, I said when I finally answered his call. Ano yun? He asked a bit critically. Seryosong-seryoso ang tinig. Tungkol sa panliligaw mo, gusto kong itigil mo na to. Ayokong umasa ka ngayong wala naman akong plano para sa ating dalawa. He didn't answer at all, so I continued. I also don't want to be friends with you anymore, so don't worry. I put the phone down. I did not even give him a chance to say anything. Tama na iyon sa akin, kahit pa buong intramurals, medyo mabigat ang pakiramdam ko. His last text was about our talk when he comes back. Jackson, mag-uusap tayo pag uwi ko. Ako, hindi na kailangan. He called again but I didn't answer him anymore. Kinakabahan ako at hindi na batanggal sa isipan ko kung ano maaari ang sasabihin niya. I went to school for the intramurals like a zombie. Kulang lagi sa tulog at halos walang energy. We were the first runner-up for the intra-school cheer dance competition and that's fine with me. I couldn't say I did everything I could because I was so sure I didn't. Tapos na rin ang presentation ng dance group. Sobrang daming pumalakpak. Some even cheered for me. I'm so sure that's what I heard while doing the last and most difficult stunt. Go Amber Sevilla! Talon pa, Sevilla! Yung malakas! Hindi ko na pinagsikapang malaman kung sino ang nagsisigaw sa audience. Pagkatapos ng sayaw, dumiretso na kami sa bleachers. Inayos ko ang gamit kong naroon at uminom na ng tubig. I'm sweating so much and I've been so tired for days. Buti at intrams ender na itong program ngayon. Hi Amber, tawag ng ilang basketball player na kasama noong kapatid ni Rowena. Hello. I said simply. Hindi kasi ako sanay na may friendly sa akin kahit pa madalas naman akong pinupuna ng grupo pagkatapos ng practice. Kayo pa rin ni Sir Jack? The boy asked. Umiling ako. Hindi naman kami. Buti, galing-galing at ganda-ganda mo. Lolokohin ka lang nun. Tsaka masyadong matanda na yun para sa'yo. Mas bagay kapag kaedad mo lang. Briggs nga pala. He said in a friendly tone sabay lahad ng kamay. It's not every day that someone greets and be friendly with me, kaya tinanggap ko ang kamay ni Briggs. He smiled wider. Nilingon niya ang mga kasamahang naroon bago binalik ulit sa akin ang tingin. Magkasama pala ang team bukas at ang group nyo. See you? Sure, marahan kong sagot. Bukod doon, sana kung imbitahan kita sa mga outing, sasama ka sa akin. My eyes widened. Hindi ko maipagkakaila ang kagustuhan kong sumama sa mga ganoon. Hindi ko rin ma-deny na ito na rin kaya mismo ang tinutukoy kong pagkakataon na magkaroon ng mga kaibigan. Sure, I would love to. That's great. Next time then. Sigurado ka na? He smiled.
He was tall and unlike Rowan's brother, kabatch ko lang siya pati ang mga kaibigang tinutukoy niya sa paligid. Tayo lang naman kung sakali, tsaka ilan pa naming kaibigan labas sa basketball team. Maraming gustong makipagkaibigan sa'yo eh. Talaga? Sige ba? Interesado kong sinabi. That alone made me feel positive about what's coming for me in the next days. Tama ngang kapag may aalis, may papalit naman. Iyon ang inisip ko dahil ilang araw na akong wala sa sarili simula noong huli kong text kay Jackson. Mami, roast beef po at lasagna yung dadalhin ko para sa team building namin. Paalam ko sa kay Mami nang dumalaw ako sa kanyang opisina pagka-uwi. She looked so stressed habang tinitignan ang mga papel sa harap niya. Paminsan-minsan din siyang sumusulyap sa computer at parang hindi na ako naririnig sa sobrang busy. Mami, uulitin ko sana pero binalingan niya ako. Go to the hotel shop and tell him what you need. Kailan ba yan? Bukas po. Then tell them and go. I have so many things to do, Amber. Please. Tumango ako at ginawa na nga iyon. I then dreamily wonder if I will also bring food kapag sumama ako sa outing ng mga kaibigan ni Briggs. Magtatanong ako bukas. I smiled and hoped I would really finally live a normal life here in Castellana. Kinabukasan, hinatid na ako ni Kuya Lando sa lugar na iyon. Doon mismo sa tapat ng kina Jackson ang tinutukoy ng mga kasama ko sa dance group kaya mas lalo lang akong kinabahan. Hindi pa ako nakakababa sa SUV, nakita ko na sa malayo ang mga kagrupo ko. Naroon na sila at nagkakatuwaan na. Nakita ko rin ang grupo ng basketball boys. My eyes drifted towards the Riagos house. Sarado iyon at mukhang wala pa ring tao kaya bumuntong hininga ako. Kuya, pahatid na lang po ng mga pagkain sa cottage namin. Huwag niyo na akong hintayin. Ite-text na lang po kita kapag pwede na akong kunin. Sige ma'am. Lumabas na ako sa SUV at muling pinagmasdan ang bahay ni na Jackson. Sa huli, nilagpasan ko iyon at dumiretso na ako sa dalampasigan, kung nasaan ang grupo at ang basketball team na nagkakatuwaan. Naku, salamat Miss Sevilla. Ito talaga ang hinihintay ng mga kaibigan mo. Si Mrs. De Guzman habang tinitignan ang dala ni Kuya Lando na 2 tray ng pagkain. Ngumiti ako sa kay ma'am. Nakita ko ang paglapit ng ilang kagrupo ko at ang excitement nila sa dala ko. I smiled at them, a bit proud that the food I brought excite them. Shall we start? Umalis na si Kuya Lando at nagsimula na ang team building sa pamamagitan ng pagdarasal. Pagkatapos ng dasal, nagsimula nang maghayag si Mrs. De Guzman sa pasasalamat niya sa amin at sa saya niyang nandito kaming lahat, nagkakaisa. She prepared many games that will enhance our unity as a team and the likes. Nagsimula na rin ang sa basketball team na nasa hindi kalayuan lang ang cottage. While Mrs. De Guzman is busy with her talk, nagbubulong-bulungan ng ilang katabi ko. Medyo naistorbo ng konti ang katahimikan at sabay-sabay nilang nilingon ang parating na grupo ng mga bangka. Nagangat ako ng tingin at sa huli, natanto ko kung bakit ganoon na lang ang usapan. I shifted on my seat and cleared my throat when I saw Jackson in one of the boats nearing the shore. Sinabi na ni Mrs. De Guzman ang mga larong hinanda. Ang iba'y nasisigurong mababasa kaya naghubad na ng damit at nagpakita ng isusuot sa pagligo. People here are confident to wear bikinis and I think that's alright. May suot din ako pero wala akong planong maligo, mabasa man o hindi, kaya hindi na ako naghubad. Nanatiling ganoon ang suot. Sumulyap ulit ako sa mga bangka. Nakita kong nakatingin siya sa akin, seryoso, kahit pa ang mga kasamahan ay nagtatawanan at kung ano-ano ang pinag-uusapan. Let's start our first game, shall we? Si Mrs. De Guzman sa tonong excited. Nakihalo ako sa grupo pero parang tambol na ang aking puso sa sobrang kaba. Lalo na dahil bawat sulyap ko kay Jax, nakatitig siya sa akin. His hawk-like eyes felt like it was so sure who to hunt and I'm starting to get nervous. Sa unang laro, ihahati kami sa 2 kupunan. Pupunuin ang 1 litrong bote ng tubig gamit ang kutsara na nakalagay sa bibig. It was my first time playing that game and I find it genius and funny. Akala ko sa pagtatapos ng pag-angkla ng bangka, uuwi na si Jax at hindi na magpapakitang muli pero nagulat ako nang naupo pa siya sa bangka at nanood sa laro.
On the other both are some of his friends. Kung sino yung nakita kong kasama niya noon dito sa cottage at duyan, iyon din ang nakita ko ngayon kasama niya sa mga bangkang iyon. Rowena was even there. She went to Jack's after docking the boat she was in. Hindi ako komportable. Tingin ko, mas mabilis at maayos ang ginagawa ko kung hindi lang nakatitig si Jackson sa akin. Pakiramdam ko tuloy, nagiging pabigat ako sa grupo dahil sa mga kapalpakan ko. Darkly watching me while on his boat, hindi na ako mapakali. Kahit pa magpalikod ako sa ibang kagrupo para lang hindi niya makita, nakatitig pa rin siya. Pilit kong inalis iyon sa utak ko at nakisaya na lang sa grupo, kung hindi lang nag-vibrate ang cellphone ko sa bulsa. Jackson, mag-usap tayo. Nagtipa agad ako ng sagot, kinakabahan na ng husto. Ako, wala na tayong dapat pag-usapan pa, malinaw naman ang sinabi ko noong nakaraan. Nag-angat ako ng tingin. Nakita kong tumitig siya sa cellphone niya habang ang mga kasama ay nagtatawanan. Rowena even tried to talk to him but his eyes remained on his phone as he tried to type a text. Tinitigan ko si Rowena. She was really prettier than all of the other girls in their group. In fact, tingin ko siya ang pinakamagandang babaeng nakita ko rito sa Costa Leona, na taga Costa Leona. The pretty girls at school will be put to shame by her beauty, and if I am not mistaken, she's also a chemical engineering graduate and that's already something. Naputo lang isipan ko nang nakita ang pagtayo ni Jackson galing sa paghilig niya sa bangka. Napatingin ako sa cellphone ko at nakita ang huling mensahe niya. Jackson, mag-uusap tayo. My heart hurt at the sudden fast and loud beating of it. Para ako masusuka sa sobrang kaba, lalo na nang nakitang palapit na siya sa amin at diretso sa akin ang bawat hakbang niya. It would create so much commotion because for sure, he'd asked Mrs. De Guzman to excuse us first. Wala na akong ibang maisip na gawin kundi ang mag-walk out doon. Ayoko mapag-usapan kami at lalong ayoko sa ganoong paraan. Umalis ako nang walang nakakapansin. I don't have friends so my absence won't be felt much, I thought bitterly. Pero sa huli, hindi ko rin naisip kung anong gagawin ko pagkatapos nito. Sigurado lang ako na aalis ako at maglalakad pabalik kung saan ang SUV namin. Nakalimutan kong sinabi ko nga pala kay Kuya Lando na iti-text ko lang siya kung tapos na ako. Bago ko pa makuha ang cellphone ko, nagising na ako sa mariing hawak sa aking palapulsuhan at hatak sa aking kamay patungo malapit sa pintuan ng kanilang bahay. Jackson is dragging me out of there. Bago niya pa ako maipasok sa kanilang bahay, hinatak ko ang kamay ko ng sapilitan. Ano ba? I protested. Mag-usap tayo. Aniya sa baritonong boses at nilingon ako. Ano pa bang dapat na pag-usapan natin? Hindi pa ba malinaw sa'yo ang text ko? Why so sudden? Umalis lang ako, ganoon na ang matatanggap ko galing sa'yo? He said a bit annoyed now. Hindi ba pwede? Ano ngayon kung doon lang ako nagdesisyon na ayaw ko pala talaga sa'yo? He looked at me with disbelief in his eyes. Umahon ng sakit at frustration pero nawala rin agad iyon sa kanyang mga mata. Can't you accept it? I tried. All right, I gave you a chance. I stammered. Umigting ang panga niya. I expected him to joke or to say something clever but he didn't. Tumango lang siya. Doon ka na lang sa Rowena mo. Tutal, palagi naman kayong magkasama. I said to end the conversation with a bang and to walk out on his face. Babalik na sana ako sa grupo pero hinila niya ulit ako pabalik sa harap niya. I sprang back to him because of his sudden forceful move. Ano ba? I protested angrily. His eyes lazily examined me. Tumaas ang isang kilay niya. His wet lips twisted a bit. Rowena, he echoed. Kasama kaming magkakaklase sa Manila para sa boards. Hindi lang siya ang nandoon. He drawled lazily. Mali ko ba kung totoo ang sinasabi mo? You could ask my brother. I stayed with him the whole time. And why would I want to be with Rowena? Ikaw ang nililigawan ko, kaya malinaw na ikaw rin ang gusto ko. Napakurap-kurap ako sa sinabi niya. Ano nga yun? As if I'd changed my mind because of your explanation. Hindi mo ako maloloko, Jackson. I know you're just fooling around. I'm not fooling around. I know you're a fuckboy. I'm a city girl so I can't be fooled by your cheap antics. At baka hindi lang yun. I don't know the history of our parents but for sure, it was bad. My mom was bad at malay ko ba kung ginagawa mo ito para lang makaganti. Pumikit siya ng mariin na para bang may masakit kung saan.
Sabi mo, hindi ka marunong manligaw, di ba? Ngayon, hindi ka rin ba marunong tumanggap ng pagkakabasted, ha? I said angrily. Mabilis na niyang binitawan ng kamay ko. Nagulat ako roon. Kahit na iyon ang gusto kong mangyari, hindi ko inasahan na ganoon ang gagawin niya. Tila naputol ko ang litid niya sa lahat ng mga sinabi ko. The way he let go of my hand made me feel like he was disgusted of me. Sa mga mata niya, parang ang dami niyang gustong sabihin pero hindi siya nagsalita. Kahit pa ilang saglit pa akong nanatili roon. Naghihintay ng pwede niyang pagtatanggol sa sarili pero walang dumating. Nagpupuyos ko siyang tinitigan. Sa galit ko, nangilid ang luha sa aking mga mata. Before my eyes blurred, I saw that he reddened a bit. At bago pa tuluyan akong maluha, tumakbo na ako palayo sa kanya at pabalik sa grupo. Determinadong ipagpatuloy ang ginagawa. Dahil nasisiguro kong kung umalis ako ngayon, wala akong gagawin sa mansyon kundi ang umiyak. Gulong-gulo ang isipan ko at hindi ko alam kung bakit ganito ang nararamdaman ko. No one even bothered to look at me as I wiped my tears inside the cottage. Natulala ako ng ilang sandali at nagising lang sa sigawan at hiyawan ng grupo. Nakadalawang laro na sila na wala ako. Amber, halika! Sumali ka sa mga kaibigan mo! Si Mrs. De Guzman nang nakitang mag-isa ako sa loob. Tumango ako at pilit nang umiti. Nakihalo ako sa mga kasama kahit pa alam kong nahihirapan na ako sa nararamdaman ko. I volunteered for the next game in the hopes that it will distract me. Nagbihis ang iba. Hindi ko alam kung anong meron at hindi na rin ako nagabalang makinig sa gagawin. Lalo na nang nakita ko si Jackson pabalik doon. He was just looking darkly ahead, with jaw clenched and eyes brooding and serious. Diretso siyang pumunta sa bangka. Kinausap siya ng mga kaibigan at sumagot naman sa formal na paraan. Amber, ano na? Tarantang sinabi ng kasama ko sa team. Hindi ko namalayan nagsimula na pala ang laro. They were stripping. Napatingin ako sa laro at nakita naguhubad nga ang lahat dahil hinihilera ang mga damit. The basketball team were watching and cheering for us. Natulala ako habang pinapagalitan ng kagrupong abala sa paghuhubad ng kahit headband. Ano ba? Sorry. Sige. Sabi ko at mabilis na hinubad ang suot na dress. It's only a knitted dress kaya mabilis hubarin. I'm wearing shorts anyway kaya ayos lang na hubarin ko ang damit. Lalo na dahil ang mga kasamahan ko ay nakabikini na rin sa sobrang desperadang manalo. I removed my headband and sandals para malagay na rin doon. Shorts! Sabi noong kasama ko. Nagulat ako roon. Napatingin ako sa paligid. Nakita kong bikini na lang talaga ang halos lahat at ako na lang ang may shorts pa. Unconsciously, I glanced at Jackson. I saw him watching me while rolling the large rope in his shoulder and hand. Umigting ang kanyang panga at supladong nag-iwas ng tingin. My heart hurt at the way he looked at me, but I think it's for the better. Naghubad ako ng shorts, leaving me with my pale skimpy two-piece. Sumulya ulit ako kay Jackson, nakatingin siya sa akin. He looked at me with so much anger in his eyes, and then he looked away smoothly. Sumakay sa bangka at pinaandar na iyon. Marami ang pumuri sa ganda raw ng bikini ko. Even the basketball team appreciated that we won. Si Briggs ay muling sinabi sa akin ang tungkol sa alok niya. It made me smile but I couldn't get myself to be happy. Sa sem break siguro para makauwi yung ibang kaklase namin galing Kalibo. Ayos ba? He asked me. Okay, ano bang dadalhin ko sa outing na yan? I asked a bit distracted with my thoughts. Wala na akong gana kahit na dapat masaya na naman ako. I got rid of Jax and earned some friends. That is something, right? Wala na, no? Kami na ang bahala sa'yo, okay? Basta, free ka, ha? Siguro after finals. Game? I smiled again and nodded. Deal yan. Deal, sabi ko. It was the last time I talked to Jackson Riego. He doesn't go to our school anymore every afternoon at kapag may project kami ni na Evelyn, nadadatnan ko pa rin siya sa kanila. Isang araw nga, kabadong-kabado ako kasi paalis ako nang nakita kong lumabas siya sa kanila. He only looked away after seeing me. Hindi ko pa tinatext si Kuya Lando kaya ilang saglit pa ako naghintay doon sa tapat nila bago tuluyang nakasakay at nakauwi sa amin. Ilang beses pa iyon na ulit. Minsan sinasadya ko na talagang hindi i-text si Kuya Lando o tagalan ng pagtitext kay Kuya Lando para lang magtagal din doon sa tapat nila.
Oh, Amber, anong ginagawa mo rito? I almost jumped in surprise when I heard someone behind me, near their house. Si Tito Achilles pala. Naghihintay pa po ako sa driver namin. Ganun ba? Gusto mo pumasok ka muna sa amin habang wala pa? Alok ni Tito. Mabilis akong umiling. Naku, huwag na po. Nakakahiya naman po. Ayos lang. While he went on with his reasons, I saw Jackson going out of their house with Rowena. Nang nakita niya ako, nanatili ang madilim na ekspresyon at ngiti na tingin ko'y galing sa pinag-usapan nila. Tumawa si Rowena at sumulyap sa akin. I looked away and started dialing Kuya Lando's number. Pagkatapos ng tawag ay binalingan ko si Tito Achilles. Wala na sa labas sina Jackson at Rowena. Siguro bumalik na sa loob. Papunta na raw po si Kuya Lando. Dito na lang po ako, sabi ko. Tito Achilles nodded. Sige, sa susunod kapag natagalan siya, huwag kang mahiya na pumunta sa amin. Andyan naman si Jack. Yumuko ako at tumango na lang sa kanya. Nang dumating ang aming SUV, pumasok na ako nang walang pag-aalinlangan. My relationship with other people progressed but I couldn't feel it. I couldn't appreciate it, especially when day by day I think about him too much until I cry. Hindi ko alam kung ano ang iniiyak ko. Hindi ko naman siya gusto pero naiinis ako. Naiinis ako sa kanya. Alam kong may nasabi akong mga hindi magandang bagay at maaaring na-offend siya. Pero hindi niya man lang pinabulaanan iyon. Hinayaan niya akong maniwala na tama nga ang hinala ko sa kanya. Who wouldn't think ill of him anyway? He was too fast in telling me about his feelings, and he's older than me. Siguradong mas maraming karanasan na hindi ko pa alam, kaya bakit ganito? Ayos ka lang, Amber? Ilang beses nang tinanong sa akin ni Philly ito sa tawagan namin. Ayos lang ako. Nangihina kong sinabi. Kakukwento lang niya na nagkita ulit sila ni Harper. He looks amazing and happy naman daw. I know because he sent me a message just a week ago. Nakalimutan kong sabihin iyon kay Philly dahil iba ang iniisip ko. Sigurado ka ba? Napansin kong simula noong binasted mo yung manliligaw mo, lagi kang walang gana. Anong nangyari? She asked curiously. Wala naman. Ayos lang naman yun. Nagkaroon naman ako ng ibang kaibigan. Kaya ayos lang. Wow, you sound like a robot to me. Like someone made you practice your ayos lang speech. Yun totoo. Please? I'm fine. Really? Okay, maghihintay na lang ako kung kailan mo sasabihin sa akin to. Don't tell me you like that fisherman. Naku, Amber ha? Bukod sa sinabi mong di gwapo, sigurado akong magiging dragon na naman si Tita Marem pag nalaman niya ang tungkol dyan. I don't like him. Napapaos kong sinabi. I didn't see him one painful week. At least the past weeks, minsan kapag Sabado at nasa kina Evelyn ako. Minsan nadadaanan namin siya sa sasakyan. Ngayon, wala talaga. Nakapag-exam na raw at ilang araw lang ang hihintayin. Malalaman agad ang resulta. Malamang nasa Manila siya. Ano Amber, ready ka na? Alam mo na kung anong oras tayo magkikita sa sinabi kong lugar? Briggs asked. I nodded as I walked through the hallways out the school. Tiningala ko ang kalalagay lang na tarpaulin kung nasaan nakalagay ang lahat ng nakapasang chemical engineering sa school. Rowena passed. Nabasa ko ang pangalan niya. Pagod akong ngumiti at umiling nang nakita ang pinakamalaking pangalan sa tarpaulin na iyon. Jackson Archibald Riego, top-notcher. Hindi ko alam kung bakit imbis na matuwa ako para sa kanya, nangilid pa ang luha ko sa lungkot, sa galit, sa sakit, sa pagdurusa, sa pait. I cried so hard inside our SUV and in that moment, I am sure that I'm doing everything the wrong way kasi hindi naman ako magkakaganito kung tama nga ang ginawa ko. Mas malala pa ang pagdurusa ko ngayon kesa sa noong naghiwalay kami ni Harper. I couldn't even remember if I cried so hard that I think I'd bleed to death. This is the first time that I did, and I don't even love him. I don't even like him. Something is definitely wrong with me.